Ano sa tawi-tawi asa ano to nga po? Indonesia sila, tinadakpan ni sila sa Dapat ba sa Indonesia? Dati na pa sa amin. Oh, parang pamilya nga kayo. Oo, Nagbibigay kami. binigyan kami. Oo. Si Bongbong sino ang nakatulong sa amin? Si pinasakay kami ng sa PBB. Marami kami nadakip sa Indonesia. Oo, si Duterte ang nakapawi sa amin dito. Tapos pag dating namin sa Davao, binigyan kami ng pera. Tulong. Oo, tulong galing kay Presidente Duterte, si Presidente pa siya. Siya pa ang presidente. Ibig sabihin, yung karanasan nyo kay former President Duterte, napakaganda. Oo. At talagang naramdaman nyo na tunay na meron kayong ama ng bansa. Ngayon, ang Pangulo natin, si BBM, ano naman masasabi nyo sa ni BBM ngayon, sa pamamalakad? Kasi naranasan nyo yung pamamalakad ng Duterte. Ngayon, ang pamamalakad naman ng Marcos. Ano ang masasabi nyo ngayon tungkol dyan sa nangyari na ang Pangulo natin si BBM na? Meron bang magagandang nagawa sa buhay ninyo o sa pamumuhay ng mga taga rito sa inyo, sa Sarangani? May nakapalit naman kang Duterte sa kanyang pagka-presidente ngayon. Si Bongbong naman ang presidente ngayon. Nung una, si Duterte, okay ang aming panginabuhi. Lahat sa, ako sa fishing ako, sa pamamarilis, sa tuna. Ngayon, si Bongbong Marcos, ang tuna, Karon, na mura sakali. Mura. Hindi ka preo ka Duterte nung una. 300, 200 kapit. Ngayon, mayroon ng 120. Ang tuna. Ibig sabihin, nalulugi kayo ngayon sa uri ng sistema ngayon sa pagdaragat. Nalulugi kayo sa panahon nitong ni Pangulong BBM. Ang laki nga naman talaga ng pagkakaiba. Kaya ngayon, kaya nga sabi ko nga, lagi kong sinasabi sa mga kababayan natin, nasa darating na Mayo 12 na eleksyon, maging matalino na tayo sa pagboto. Maging mapagmatsyag tayo. Kasi nasa atin po ang tunay na pagbabago Matuto tayong magboto ng tamang kandidato na alam nating may tunay na serbisyo yung mula sa puso, ang buhay natin mababago. Yung mga tao, hindi nila alam kung sino ang tumutulong sa mga pobre. Oo. Si Duterte, tagalito to Dapat tulungan natin to. Dahil kapatid natin to. Ano natin dito? Dahil Duterte, alam nyo, ano ang tribo ko? Dabawin nyo. Daling kami sa Davao, sabi din ng Pangi. Dito kami sa Sarangani ngayon. Kaya ang masasabi nyo ngayon sa pamamahala nitong kasalukuyang administrasyon ay nagkakaroon ng pagkukulang na yung mga dati yung natatamasa sa dating Pangulong Duterte ay nawala na. Nawala. Nawala na. Pwede naman kayong manawagan sa dati na sa ngayon. Gano'n na lang, kay BBM, kay Bongbong Marcos, sana saan naman ang pinangako niya? Barato ang bugas. Kami Naman. kami, hirap lang. Bakit? Mababa ang presyo ng na ako sa fishing sir sa Managat. Duterte, nung una, mahal ang tuna. Ngayon, Bongbong Marcos, siya na ang presidente. Bagsak ang presyo. Bagsak ang presyo. Wala naman siyang pakialam siguro sa passport na taas ng presyo sa barilis dahil ang bigas ngayon mahal. No? Ang pinatukoy niya ba mahal yung pagbili sa kanila, ay mura ang pagbili sa kanila, tapos pagdating sa merkado, mahal na ba ang tuna? Mahal. Sa ibang bansa. Sa merkado. Pero kumbaga nalulugi sila dahil yung dating kinikita nila na malaki kinikita nila nung panahon ng kay Pangulong Duterte, ngayon biglang bumagsak ang kinikita nila dahil
na kumbaga nagmura yung presyo. Kumbaga merong manipulasyon ng bentahan. Kumbaga kumbaga nakaka-counter ng mga negosyante. Yan ang problema diyan. Sila mandaragat sila nanguhuli. Ibebenta nila sa isang negosyante. Noong panahon ni Pangulong Duterte, ang bentahan nila malaki. Halimbawa, ako negosyante, bibili ko sa presyong malaki. Dati, noong panahon ni Pangulong Duterte. Ngayon, itong 200 ang pinakamura. ngayon, itong panahon ni Pangulong BBM, nag-abuso yung mga negosyante kasi nga, mahina ang management system. Kumbaga, ang weak leadership, kumbaga. Kaya ang ginawa nitong mga negosyante, binabarat yung bentahan ng isda. Naranasan nila. Ito, tunay na karanasan to, mga kababayan, no? Hindi Sa fishing. Tapos nung panahon noon, nung nahuli sila kasi nangingisda sila, nahuli sila ng mga Indonesian, siguro nakalagpas sila sa jurisdiction o sa area ng dagat, nahuli sila ng mga Indonesian. Pero Ang tumutulong si Duterte. hindi sila pinabayaan ng administrasyon ni Duterte. Kumbaga, pinauwi sila ng mabilisan. At pagdating pa dito, binigyan pa sila ng tulong na pinansyal. 'Di ba? Ang galing na pangulo, 'di ba? Kumbaga, binibigyan ng dating Pangulong Duterte, alaga niya ang mga mangingisda, ang mga mandaragat. Ngayon, napabayaan dahil itong management system natin is walang leadership. Correct. Kumbaga, incompetence management system ang nangyayari. Kaya sila, bilang mandaragat, umiiyak sila ngayon. Kaya nga kami narito, Manong, anong pangalan niyo po, Manong? Ili Sarbelo. Elias Arbelo. Napanood ko po kayo sa TV noon, nang ini-interview kayo. Nung Kami ni Duterte si Bongo. Si Bongo sa amin sa Sasa, Davao. Ngayon po, yung mga problema nyo po ay tutugunan na ng ating tumatakbong congressman, King Belly Mac. Yan po, nandito sa inyo ngayon para alaminin kung ano po yung mga hinaing nyo at mga problema nyo. Ito po yung tamang pagkakataon para makausap nyo ang isang politiko na merong tunay na pagsiservisyo. Ngayon, kung ano man po yung mga sinasabi nyo na yan, mamaya, kung magsasalita si congressman at magkaaroon kayo ng pag-uusap personal, pwede niyong sabihin sa kanya at isangguni sa kanya yung mga problema. Pero magagawa niya kayong matulungan kung siya ay tutulungan nyo rin na maging congressman ninyo dito. Nang sa ganon, siya ang magiging boses nyo sa kongreso. Ito yun. Sumubok kayo ng bago na merong pagbabago na magagawa sa mga antas ng pamumuhay nyo. May tanong ako sa iyo. Si Sarah. Dagan siya ng presidente. Tatakbo talagang presidente si Ma'am VP Sara Duterte. Yan pa ang isang dahilan, napakaganda ng tanong nyo ha, Manong. Yan ang isang dahilan kung bakit tumatakbo ang ating congressman, King Belly Mac, dahil gusto niyang mapigilan yung pinaplano ng pamahalaan ngayon o ng mga congressman na i-impeach ang ating future president, Ma'am VP Sara Duterte. Kaya isa sa mga adikain ni Congressman King, na kapag siya'y nahalal o naging congressman, isa siya sa kokontra sa gagawing impeachment sa ating pangalawang pangulo na future president natin, na si Ma'am VP Sara Duterte. Kaya kung ayaw nyo ng impeachment, kailangan piliin nyo yung ayaw sa impeachment. Nakuha nyo, Kuya Manong? Kasi si congressman, ayaw niya ng impeachment. Ang gusto niya, ang ating pangalawang pangulo, this coming 2028, ay tatakbong pangulo. Kaya, sinisira na nila ngayon, itong mga kulukutoy sa ating pamahalaan, dinidistract na nila ngayon, o dinidemoralize nila, ang ating pangalawang pangulong VP Sara Duterte, para hindi na makatakbo ito sa darating na eleksyon. Kaya ngayon, kung gusto nyo talaga na si Ma'am Sara ay maging pangulo natin, ang isang congressman na magiging bahagi para tutulan ang impeachment, tulungan nyo rin na maupo sa kongreso para hindi maganap yung impeachment na pinaplano
ng mga kulukutoy. Nakuha niyo po yun, sir? Oo. Kaya kami, tignan nyo, nangako kami, babalik kami. Ito, bumalik kami. Kasi ang purpose talaga ni Congressman, ang kanyang objectives, ay tulungan kayo. Tulungan kayo. Yung katulad nito, ano ba mga problema nyo rito? May iba naman na mataklo ng ganito. Ano lang sinasabi nila, pero wala namang Yan nga. Kaya nga, yan nga yung sinasabi natin na nung una, at sinabi lang niya, ano lang, ito, pero sa lahat sa mga gawain sa mga magsasira sa mga kababayan. Gusto niya na, ayos niya. ayos niya na. Mayroon akong t-shirt niya, Go Duterte. Binigyan ni Sarah yun sa amin sa Davao. Galing naman. Oh, pagka, Mapalad kayo at meron kayong t-shirt ng ating pangalawang Pangulong Sara Duterte.